Hi, hello mga ka-channel. Once again, I am Prof. Bunny and welcome sa ating online classroom tutorial. Ang today's topic, pag-uusapan natin yung part 2 ng ating Cisco Packet Tracer. So this time, ang pag-uusapan natin is about switch. No? So i-differentiate natin ano pa yung pagkakaiba ng previous lesson natin na hub and next time yung switch. Pero bagong lahat, is ko muna magpapasalamat sa lahat ng mga viewers, sa mga lahat ng mga likes and shares, and lalong-lalo na sa mga nag-subscribe. Thank you very much. And shoutout ko lahat ng mga estudyante ng Systems Plus Computer College. Okay, so let's get start. Kaya nang sabi ko kanina, yung discussion natin is about switch. So, ano nga ba yung pagkakaiba ng hub sa switch? Okay, so both hub and switch are mga networking devices that allows you to connect multiple devices to a single network. Pero yung pagkakaiba nito, how they handle the data transmission. Okay, so ito yung mga breakdown ng mga tinatawag natin na mga key differences between the two. And data transmission, yung hub acts like a traffic intersections. Kapag halimbawa, when a device sends data, the hub simply broadcasts it to all connected devices on the network. So, lahat na nakakonect sa hub, isi-send niya lahat nyo sa na yun. Halimbawa, PC1, PC2, PC3, and PC4. So, this can be inefficient, no? Lalong-lalo na kapag multiple devices are trying to transmit data at the same time. So, parang magkakaroon siya ng mga tinatawag natin ng mga collision, di ba? So, si switch naman, it is more intelligent than hub, no? So, it reads the destination address, yung MAC address of the data packet and only sends it to the intended recipient. So, kung saan lang kung saan lang yung destination niya, yung niya, yun doon lang niya idadala, doon lang niya isi-send. So, dito makaka-reduce ng network congestion and improve the overall network performance. So, in summary guys, yung switches offer significant advantages over hub in terms of network performance and efficiency. So, hub are rarely used in today's network. So, ngayon, let's go direct dun sa ating Cisco Packet Tracer workplace. So ngayon, magki-create tayo ng ating simple network using the switch. Ngayon, nagagawin natin ngayon dito guys sa ilalim, meron tayong switch, no? So ilalagay lang natin dito siya. Then kapag i-click ko yung hub, meron siyang tinatawag natin ng mga so isuzoom in ko siya, no? Hub meron siyang 24 ports. Okay? Ito yung yung physical device or yung pinaka overview ng hub, ng switch. Ngayon maglalagay tayo ng end devices, which is the PC1. Okay, maglalagay tayo halimbawa ng 6. Okay, 6 computers. Okay. So, 5 and 6. Right. So, itong mga computer na guys, it is connected to the switch. So, tingnan natin yung pagkakaiba doon sa ginamit natin sa hub, Yung sa hub, dito, ang gagawin natin, kukuha tayo ng connection, which is the straight through. And kung makita natin, meron dito sa ibaba, yung pinaka ng connection dyan, yung fast forward, So, ang gagawin natin, so control, then tsaka natin ngayon i-click direct dyan sa sa switch natin, Hindi mo na kailangan yan. So, direct na lang siya. Okay. Okay. Then next. So, kung makikita natin guys yung switch, ang lahat na PC guys is naka-on na siya, kasi nakakulay green. Yung switch, unti-unti yan, kung makita natin mamaya, siya nakakulay orange.
unti-unti siyang magiging green. So, ibig yan, meron na siyang communication dito sa sa mga PC na nandito sa baba. Yan, so meron na siyang naka-green na siya. Right. So ngayon, lalagyan natin siya ng mga IP addresses. Okay, so let's start with the PC1. Click and desktop, then IP configuration. So maglalagay tayo halimbawa ng 20.20.10.1. Okay, so 20.20.10.1 and yung subnet mask na 255.0.0.0. Right, so next sa PC2. Okay, so desktop 20.20.10.2. Okay, PC3. Okay, 20.20.10.3. Alright, then kukopiahin ko na lang to So Control C, punta tayo doon sa PC4, desktop. Okay, Control B, papalitan ko na lang sa ng 4, then again desktop, Control B, gagawin ko siyang 5, then yung last desktop and Control B, gagawin ko siyang 6. Right, so ngayon titingnan natin kung connected na ba sila lahat yung halimbawa yung PC1 hanggang 6 connected ba hanggang doon sa sa natin sa switch. Okay, so punta tayo sa PC1, then command prompt. Okay, halimbawa IP config. Okay, so meron tayong 20.20.10.1. Ngayon ipiping natin siya ping space 20.20.10.3 for example. Once na reply, ay ibig sabihin si PC1 is connected na dun sa kay PC3. So gawin natin halimbawa ping space 20.20.10.6, enter. Yon, so ibig sabihin yan lahat meron na siyang communication, yung PC1 hanggang doon sa PC6 kay switch. Ngayon ang gagawin natin guys, real time. Okay, sa real time, so halimbawa ulit natin yung simulation. So X natin, so then we have to add simple PDU. Halimbawa ilalagay ko dito kay PC0 then isisend dito kay PC4. Okay, so nakita natin sa iba yung in progress PC02, ang destination natin is PC4. Ito yung source, ito yung destination. So once na play capture, okay, so mapupunta yung kay switch, then si switch dadalhin. Okay, so ulit tayo, play capture. Okay, so dapat kay PC4 punta kay switch, then si switch mag-assign doon papunta kay PC4. Okay, so halimbawa dito naman kay PC6. Okay, so play, then ibabalik niya doon kay PC0. So halimbawa forward, yon, so ibig sabihin lahat yan isisend na nila sa sa lahat ng mga naka-attach doon kay switch. Okay, so ganun lang kasimple ulit kung paano mag-create ng at ano yung pagkakaiba ni switch. Si switch, kapag nag-send ka ng data, mapupunta kay hub, din yung hub, i-send niya lahat doon sa mga connected devices. While this was switch, yung kung saan lang yung intended na pwede niyang isi-send ng data, ibig sabihin, doon lang niya isi-send, For example, gaya ng kanina, si PC0, isi-send lang niya doon kay PC6. Okay? So that's all guys, and thank you for watching. See you on my next tutorial. So bye-bye!